narito ang pinakabagong balita ngayong araw. Isang malaking revelasyon ang inilabas ni Macanas na nagdulot ng pagkadismaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang matalik na kaibigang si Senator Bongo. Sa kabila ng kontrobersiyang bumabalot sa kanilang administrasyon, tahimik pa rin si Go at tila iniiwasan ang mga isyong kinakaharap nila. Ayon kay Macanas, matagal na umanong nararamdaman ni Duterte ang pagiging malamig ni Bongo sa mga isyong panlipunan at politika, lalo pang lumala ang sitwasyon ng hindi magbigay ng pahayag si Go ukol sa ilang kritikal na usapin na may kaugnayan sa kanilang administrasyon. Ani niya, tila ba indiwan na ni Go si Duterte sa ere sa oras ng pangangailangan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nananatiling tikom ang bibig ni Bongo at walang binibitawang pahayag hinggil sa mga paratang na ito. Samantala, patuloy naman ang pagsuporta ng ilang grupo kay Duterte at nananawagan ng pagkakaisa sa kanilang hanay. Abangan ang mga susunod na kabanata sa usaping ito dito lamang sa aming programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakakabinging katahimikan. Example na lang, yung nangyari sa Davao City. May salita na ba siya tungkol sa yung overkill na pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy? Nagsalita na ang dating Pangulo, nagsalita na si BP, si Senator Padilla, gumawa na ng hakbang, nag-file na ng resolusyon para imbestigahan ang nangyari po si Bato. May narinig ba kayong ano? Ito, nakakabinging katahimikan itong si Senator Bongo. Ang tingin ko dito kay Senator Bongo, ayaw niyang maipit sa bangayan ng Marcos at Duterte. Ang next na tanong is, aalis na ba siya sa PDP? Ito, nalaman ko sa aking inside sources, si BP Sara at saka si Bongo, they are not in good terms. Finally, mga kaibigan, no? Official statement po. Lumabas na, guys, no? Nagsalita na po itong si Senator Bongo. Sumagot na po siya, guys, at nagbigay na po siya ng kanyang official statement patungkol po doon sa pahayag or patutsada po ni Mayor Baste ng Davao City. 'Di ba? Alam niyo naman, guys, 'di ba, ang nangyari doon sa Maisog Rally or Maisog Peace Rally sa Pampanga, Angeles City, na nagkaroon po doon ng malawakang rally, no, or prayer rally, mga kaibigan. At doon nga nagsalita nga po itong si Mayor Baste at nagpahayag siya, guys, patungkol po dito kay parang naglabas siya ng kanyang sama ng loob doon kay Senator Bongo. Dahil nga talagang hindi po nagsasalita, guys. Wala pong mga statement itong si Senator Bongo. Ang dami na pong nangyayari, guys, sa Davao City. Di ba? I mean, particular po sa Davao City kasi andun yung Kingdom eh. Alam naman natin ang nangyari sa Kingdom, di ba? Talagang sinalakay po yun ng mga PNP at ang dami pong mga biktima doon ng mga civilian po. Lalo-lalo na yung mga bata na nagkaroon ng trauma. Pero anong nangyari, guys? Ang tanong, nagbigay na ba ng pahayag or nagbigay na ba ng comment si Senator Bongo? Ang sagot, wala pa. Yun mga kaibigan, no? So, ang dami na pong nangyari, guys. Hindi lang po doon sa Kingdom, no? Pati po sa ibang lugar po ng Davao, katulad po yung kay Hubahib. Wala pa rin siya mga statement. Nangyari po, lahat po ng mga nangyayari, mga major issues. Wala ding sinasabi si Bongo, mga kaibigan. Kaya po, si Senator, itong si Mayor Baste, mga kaibigan ng Davao City, syempre, guys, alam naman natin, di ba? Na ito pong si Senator Bongo, mga kaibigan, identified talaga siya as Duterte. Di ba? Kaya nga naging special assistant ng Pangulo yan eh. Naging SAP yan, di ba, si Bongo? Kaya hindi po maiwasan, guys, o hindi po natin masisisi si Mayor Baste sa kanyang matinding pahayag po patungkol po or laban po kay Mayor Baste ng Davao. Kaya pag-uusapan natin yan, guys, kasi nga finally, nagbigay na po ng official statement kasi sabi ko naman sa inyo, di ba? As I promise po, pag nagbigay na po talaga ng official statement, itong si Senator Bongo ay pag-uusapan po natin dito. At syempre, guys, no, meron pong
reaction dyan si General Macanas. Grabe ang kanyang natuklasan, mga kaibigan, ayon po sa kanyang mga source, na meron palang ito pong si Senator Bongo at si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, meron daw di umano'y not in good terms. Bakit kaya, no? Not in good terms, mga kaibigan. So, anong meron? Bakit not in good terms? Meron siguro silang hindi pagkakaintindihan, no? Kasi nga, sa bagay guys, matagal na po hindi ko nakikita si VP Sara na parang kaano niya si Senator Bongo, no? Matagal na rin, eh. Pero this time, mga kaibigan, malalaman po natin yan, no? Aalamin po natin yan kay General Macanas. At syempre guys, marami po tayong mga issue ngayong hapon. Yung mainstream media po, talagang bistado po sila, mga kaibigan, dahil binabaliktad po nila guys ang nangyari po sa Kingdom. Meron pong reaction dyan ang ating isa sa mga magiting at magaling na professor or isa sa mga pinakamagaling na political analyst na si Professor Uy, no? Ayan, mamaya po alamin din natin yan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Idea 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, happy Wednesday po sa ating lahat. Live na tayo guys, live na. Hoy, andito na kami. Live na tayo, andyan na ba kayo? Kompleto na ba tayo, mga kaibigan? Ayan. Ito po, naku, matindi itong pasabog ni General Macanas. Grabe, sir. General, kumusta ka na dyan? Long time. Ibang klase talaga to, mga kaibigan, no? Talagang matindi ito, guys, no? Dahil na sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, 'di ba? Vocal naman ako sa channel na ako, guys, nalungkot talaga ako, no? Super nalungkot talaga ako, mga kaibigan, sa mga pangyayari po. Dahil hindi ko po inaasahan, mga kaibigan, na ito po si Senator Bongo, guys, ay nagkakaganyan na siya. Parang ang sabi po ni General Macanas, mga kaibigan, ito po di umano, na aalis na po ito sa PDP Laban. Malamang sa malamang, mga kaibigan, ay aalis na po ito sa PDP Laban. At kasama dyan si General or si Senator Bato. Dahil nagbigay din ng pahayag si Senator Bato, mga kaibigan, ganon din ang kanyang sinabi, guys. Kumbaga, parang ang nangyari, mga kaibigan, inuuna nila ang kanilang pagserbisyo ng bayan. Yan talaga ang main nilang ang main nila na reason, bakit po hindi sila nagsasalita, hindi sila sumasali, dahil inuuna daw nila ang serbisyo ng bayan. Inuuna ang pagsiserbisyo ng bayan. Well, tama naman yun. Di ba? Para sa akin, guys, tama yun. Siyempre, unahin mo yung serbisyo ng bayan. Pero ang tanong, guys, kung unahin mo yung serbisyo ng bayan, okay, tama yan. Pero paano pag ang dami nang naaapi? Kawawa na po ang mga Pilipino. Di ba? Kawawa na po ang mga kababayan natin na wala na pong talagang binubusalan. Kawawa po yung mga maretang mga Pilipino, mga kaibigan. Dahil hindi pa rin naayos yung mga presyo ng mga bilihin. Di ba? Hindi mo bibigyan ng halaga yon. Tama naman yung sinabi nila na uunahin nila yung siyempre nagpapalakas siguro or nagpapabango siguro dahil malapit ng election, pero dapat unahin din niya or bigyan din niya ng priority si Tatay Digong. Dahil kung wala naman si Tatay Digong, mga kaibigan, wala naman yung mga yan. Di ba? Hindi naman sila iboboto ng mga tao. Hindi nga natin sila kilala Nakilala lang natin sila, guys, dahil po kay Pangulong Duterte. Di ba? Tama ba, mga kaibigan? Nakilala lang natin sila dahil po kay Pangulong Duterte. Sino mag-a-agree dyan? Di ba? Hindi naman. Ako nga, hindi ko rin nga kilala yan si Bongo Kaya po naging supporter po kay Bongo, mga kaibigan, dahil ang galing ng kanyang programa, which is the Malasakit Center. Talagang saludo ako sa kanya, guys. Galing talaga. Di ba? Talagang saludo talaga ako kay Senator Bongo sa kanyang idea po sa Malasakit Center. Pero, wag naman din sana niyang kalimutan ang mga binigay na suporta ng mga Duterte sa kanya.
Calling kayo ha, calling. calling kay Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, ayan, yan yung mga pangalan. Huwag na natin isama si Robin Padilla kasi alam naman natin si Robin Padilla, nagsasalita po yan eh. 'Di ba? Sabi pa nga nila, buti pa nga daw yung hindi Dabawenyo eh. Pinagtatanggol pa yung mga Duterte. 'Di ba? Hindi naman taga Davao yan si Robin. Pero pinagtatanggol niya ang mga Duterte. Samantalang itong si Bato tsaka yung si Bongo, Davao yan eh. 'Di ba? Talagang identified talaga sila mga Dabawenyos, no? Itong si Bongo tsaka si Bato de la Rosa. Kumbaga Mindanao, no? Sila mga Bisaya no? 'Di ba? Pero mga kaibigan, no? Sa akin lang guys, kasi nga sabi ko nga sa inyo, support talaga ako kay Bongo. Susuportahan ko talaga 'yan. Hindi ako dito, hindi ako nagtatago ng dito, guys. Sinabi ko talaga sa inyo. Dahil po sa Malasakit Center. Pero sabi nga, ang dami pong talagang pinagtaktis sila ngayon ng samot-saring komento sa social media no, itong si Bongo. Sabi ko nga, aanhin mo nga yung pagtulong mo sa mga kababayan natin, unti-unti ka namang sinasaksak, tinatraidor nitong si Bangag. 'Di ba? So wag mo rin kalimutan si Pangulong Duterte. Kailangan mo rin siyang samahan. Kasi nga, noong mga panahon doon yung mga nangangampanya pa kayo, palagi kayong sinasamahan ni Pangulong Duterte. 24/7 eh. Nakikita nga natin sila, di ba? Palagi silang sinasamahan ni Pangulong Duterte, no? Yung during the campaign ba, no? Yung panahon ng kampanya, talagang makikita mo si Pangulong Duterte, talagang tinutulungan sila, binibuild up sila mga kaibigan, syempre para umangat din yung estado nila. At makilala po sila ng mga tao. 'Di ba? Kasi nga kailangan silang makilala guys ng mga tao. Kasi nga wala pong idea ang mga tao sa kanila kung hindi dahil sa mga Duterte. Kasi kung hindi sila dumikit kay Tatay Digong, wala. Wala sila, as in wala, zero, walang makakakilala sa kanila. Kailangan pa nilang dumikit sa mga Duterte para at least ma-identified sila. 'Di ba? So, mamaya po, pag-uusapan natin yan, itutuloy natin yan guys, mamaya po, no? Unahin lang natin itong natin mga issue ngayon. Marami po tayong issue ngayong hapon. Siyempre guys, babatiin muna natin yung ating mga suki dyan sa abroad. Siyempre, ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani, saludo po kami sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at more blessings po sa ating mga kababayan dyan sa abroad. Siyempre guys, ang ating mga suki, avid listeners, viewers, subscribers at mga members, sobrang dami na pong members. Palakpakan po natin, ang dami na natin. Thank you very much Dahil kayo po ang bubuo ng Foodinit Channel. Kung wala kayo, wala din kami. Kaya kayo ang tunay na mga boss at tunay na mga idol dito sa channel namin. Kaya kami po taos-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Maraming salamat po. Inidoro! Idiretso na sa Inidoro. Grabe naman. Alright mga kaibigan, no? Ito po, no? Marami pong nag-message sa amin kahapon. Sinabi fake news daw kami. Sinabi wala daw kaming result doon sa survey ni BP Sara. Pues ito, ipakita namin Meron po tayong magandang balita. Okay, ipapakita namin ngayon mga kaibigan. Ito po ang resulta. Kasi yung mga naghahanap po ng result, ito po, ipakita natin guys. Ayan galing po yan sa Pulse Asia Research Incorporated. 67% performance ratings at 71% trust rating. Ayan kitang-kita yan po mga kaibigan. Galing po yan sa Pulse Asia. Number 1 po si BP Sara. Hindi po namin gawa-gawa yan. Galing po yan sa Pulse Asia Research Incorporated. 3 days ago lang po ito mga kaibigan. Hindi po effective yung paninira nyo. Kahit anong ginagawa nyong paninira, wala pong nangyari. Number 1 pa rin si BP Sara hanggang ngayon. Kaya palakpakan po natin guys. Palakpakan naman tayo dyan. Number 1 pa rin si BP Sara mga kaibigan. Kahit tumaas po ng bahagya itong si Kuting, pero hindi pa rin niya naungusan si BP Sara. Number 1 pa rin guys. Lalong tumataas. See? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayong manira. Dahil hindi po effective yung paninira nyo. Kahit anong gawin nyo. Ito po, pakita ko yung result
Gusto nyo ng resulta, di ba? O ito, sa mga troll dyan, mga bashers dyan, o ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo. O, lakihan natin para malula kayo. Ha? Lakihan natin para malula kayo. O, ayan o. Ayan po ang totoong result, mga kaibigan. Yes, consistent po si VP Sara sa kanyang ratings. Ayan o, klarong-klaro ang resulta. Tingnan nyo si Kuting. O, tingnan nyo, 57 lang sa kanya. Kay VP Sara, 71%. Tapos sinasabi nyo, hindi totoo. Ayan o. Kita nyo naman. Napakalayo po, mga kaibigan ni Kuting, guys. I-compare mo kay VP Sara, 71%. Ay, nako, grabe talaga itong si VP Sara. Talagang namamayagpag po sa ratings, guys. O, di ba? Naghanap kayo ng resulta. Ito na yung resulta. O, usapan na ninyo. Ha? Iiyak na naman kayo mga bangag. Usapin ni ninyo, usapin ni. Ayan o, usapan na ninyo. Akala ko ba, sabi nyo walang resulta. Ayan o, resulta o. Ang yayabang nyo kasi. Ha? Sasabihan nyo pa kaming hindi totoo yung ratings na yan. Ayan o, Pulse Asia yan. Mga unghang. Siraan, sige. Siraan nyo pa ng siraan, sige. Siraan nyo pa ng siraan para lalo kayong mapupunta sa Kumunoy. Ha? Para lalo kayong pupulutin sa kangkungan. Kasi nga sinisiraan nyo ng sinisiraan, di lalong tumataas yan. Kasi ganun ang mga Duterte, habang sinisiraan nyo, lalo silang tumataas. Ito po guys, oh, ipakita ko pa sa inyo yung result. Ayan oh, oh, grabe oh. Iyak na naman sila. Oh, ayan oh. Pang-asar lang to, pang-asar. Ang sarap pang-asar eh. Tingnan nyo oh. 55 ang approval, 55% lang kay Kuting. Pero pagdating po kay VP Sara, mga kaibigan, 67% po. Tingnan nyo, ang layo-layo niyan. Di ba? Ang layo. Ang layo ng ratings. Anong sinasabi nyong, hindi tumataas yung ratings ni VP Sara? Mga bulag ba kayo? Tingnan nyo, number 1 na naman siya. Oh, ito, ipakita pa natin isa pa. Marami tayong result. Oh, ayan oh. Gusto nyo talagang maramihan? Ayan na, oh, ayan oh, oh. Kita nyo? Kita nyo guys? Number 1 pa rin si Vice President Sara Duterte kahit anong paninira nyo. Hindi po effective ang mga sinasabi nyo. Kaya kung ako sa inyo, tumigil na kayo dahil wala pong mangyayari sa inyo. Kawawa lang kayo. Ayan oh. Meron po tayong resibo. Oh, yeah? Yung mga nagsasabi na wala daw kaming resulta. Ayan na, resulta na yan. Yan na yung resibo namin. Oh, mahiya naman kayo, ha? Bago kasi kayo bumatikos, bago kayo mang-bash, i-check nyo muna sa Google. Di ba? Pag sinabi naming number 1 sa ratings, totoo yun. Hindi namin invento yun. Tingnan nyo kaagad sa Pulse Asia. Oh, di ba? Ayan oh. Ayan ang katibayan. Katibayan po yan na kahit anong paninira nyo, hindi po effective yan sa mga Duterte. Kayo, lalo kayong pupulutin sa kangkungan. Lalo kayong itatapon sa mga Kumunoy. Di ba? So, palakpakan po natin once again, mga kaibigan. Good job. Kudos kay Vice President Sara Duterte. Palakpakan naman tayo dyan. Oh, andyan na ba kayo? Clara Ibarra, hello? Palakpakan naman tayo. Naku, Nana Esteban, kumusta na kayo dyan? Oh, yes, si Renzi andito. Hello, Renzi. Lailana Garcia. Lalaine Garcia, thank you very much sa bronze mo, ha? Ayan, oh. Oh, kompleto tayo, guys. Oh, yes, si Wang Yoni, ang ating first honor, oh. Congratulations. Sande Escolano, Violeta Galban, Joe Reyes, Menchi Hison. Ayan, ang dami natin ngayon. Kompleto na naman tayo, guys. Vivian Gonzalez. Si Leonida Putosa. Jenny Jarumay. Ayan. Vivian Pontanilla, hello. Kumusta ka na dyan? Vitalina Salan. Jolina Masicampo. Teresita Lim. At marami pang iba. Susana Gamboa. Ayan mo, Susana Gamboa. Andito din. Si Venus Diaz. Alma Jernales. Ayan.
Oh, sino pa? Sino pa yung mga hindi natawag? Oy, si TikToker, andito pala, oh. Amalia TikToker, kadugay, oy. Dugay kasugod. Ichiro Mac-AD Matiga, ayan, kompleto din tayo guys. Si Freddy Guzman, Lynn Marie, Ophelia Reyes, Allen Patonona, Vivian Fontanilla, at marami pang iba. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Promise po yan, no? Sa bandang dulo na po. Hello, Claire Cruz. Iyan, si Lian Yarama, Rosemary Asiret, Winnie Kaligasan, Boy Morta, Felicimo De Ramos. Yan. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo. Sa bandang dulo po guys, ha. Kaya kailangan nyo magtanong at kailangan nyo mag-comment para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Okay? Ito po ang ating updates ngayong hapon mga kaibigan. Pakinggan po natin to guys. Kingdom of Jesus or sa Kingdom po mga kaibigan sa Davao City, binaliktad po mga kaibigan, no? Binaliktad po ng mainstream media. Ito po guys, pakinggan natin si Professor Uy ng SMNI. Na malaman, hindi ba dapat ito ang ipinakakalat ng bawat mamamahayag? Na malaman nila ang kasalukuyang kaganapan. Kaya nga, very dangerous ang nangyayari ngayon sa ating mainstream media if they will not unite with the Filipino people and they will just go and keep themselves to this corner of this, the powers that be na ating sinasabi sa ganong side. That's one of the major role ng SMNI. That's why we are doing this. We will never, we're not stopping from doing this. Especially with the Filipino people uniting with us sa ganitong uri ng ating pakikibaka. Go ahead, Prof. Oh. Yeah, ako naman ay natutuwa at SMNI, kahit nang nagugurgur na kayo, nawalan na nga kayo ng prangkisa, hanggang ngayon ginugurgur pa rin kayo, pati na yung church nyo, pinag-iinita na may obsession ata ang current government kay Pastor Kibuloy at sa SMNI at sa Kingdom na para bang gurguran ang maximum level. Pero andyan pa rin kayo. That's a sign of bravery and courage from your side. Na sana wag kayong magsawa, patuloy lang na iparating ang the other side of the story. Kasi kung titignan mo other mainstream media, yung Bagong Pilipinas, puro propaganda na hindi mo maintindihan, na hindi naman yan ang tunay na kalagayan ng bansa. Pero andyan kayo para ipakita yung other side of the story. Kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa Pilipinas at anong nararamdaman ng ating mga kababayan. Yung mga mainstream media, supposedly kasi, the media is the vanguard of democracy. Correct. Is one of the vanguards of democracy. Kasi sila dapat ang third state. Pag sinabi mong third state, sila atang nagbabantay at nagre-report ng balancing reports sa mga nangyayari sa bansa. Pero sometimes kasi compromise ang media natin. Sometimes they are co-opted by the government or co-opted by foreign powers like the United States that really attack in the Philippines. True. Pero one thing we have to remember, the power of democracy and in our country, if you look at the Constitution, ang power talaga ay nasa kamay ng mga tao. Kaya nga sinasabi natin, democracy, in a democracy, the government is for the people, by the people, and of the people. So ibig sabihin at the end of the day, ang Maisog Rally, makikita mo ang pagtitipon-tipon, pagsuporta at pagdagsa ng mga tao sa mga natutuloy nating Maisog Rally. At doon man makikita at doon dapat mag-ugat na pangatawanan ng mga Pilipino ang kanilang kapangyarihan. Kasi lahat ng mga nasa gobyerno ngayon na umuupo, hindi naman sila makakaupo dyan kung hindi sila binoto ng Pilipino. So ang mga Pilipino ang may karapatan para kunin sa kanila ang kapangyarihan kung hindi nila pinagsisilbihan ang ating bayan at ang mga Pilipino. Malinaw yan if we claim to be really a democratic country, and it's in our constitution as well. In any country, the constitution is the basic law of the land. So dapat makita ng mga Pilipino na, we are the supreme. We are supreme. Ang tao, ang Pilipino, ang supreme sa ating bansa at the end of the day. Yes, how important, Prof, pala if for a Filipino to really be engaged into this kind of crusade. Kasi, of course, we know that may mainstream media and everything, of course, we just sending message, but like to really participate in this, at least to this rally and everything that we're conducting, because everyone is saying I mean,
syempre mababasa naman natin sa chat box and everyone like telling them, let's go, makiisa na tayo. Let's put it there sa EDSA. And like you were hearing, like all the chat box and all the messages are flowing about that message. How important for a Filipino to really be part. I'm not talking just about messaging or something like that. To really be part, to be engaged of that, literally engaged on this kind of rally. Okay. Ganito yun, no? Ang mga Pilipino, we have the so-called citizenship, and there's such a thing as active citizenship and responsible citizenship. Pag sinabi mo kasing active citizenship, ang mga Pilipino, especially yung nasa tamang edad na, and voting Filipinos already 18 and above, kailangan makiisa at makialam sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa Pilipinas. Kasi bakit? Lahat ng mangyayari sa kahit anong ginagawa ng gobyerno, it will impact individual Filipinos. Now, kung hindi ka makikialam, kahit alam mo na kung anong nangyayari, kahit alam mo nang hindi maganda ang nangyayari, wala ka pa rin ginagawa, bystander ka pa rin, ang mangyayari, walang mangyayari sa bayan mo. Kasi hinahayaan mong manalo ang mali over sa tama. Kaya nga, ang tinatawag natin, ang sinasabi ko lagi, Filipinos should exercise what you call responsible and active citizenship. Ang isang active citizenship is nakikialam ka, nakikilahok ka sa mga nangyayari sa bansa mo at hindi ka takot ipahayag kung may nakikita kang hindi magandang nangyayari o ginagawa ng inyong mga government officials. That is your right as a citizen, and that is a responsibility as a citizen. Kasi ang isang bansa, you cannot call it a country or a nation if wala kang tao. At the end of the day, ang bumubuo sa isang bayan ay ang mga tao. Now, paano mo imumolda, paano mo imumold ang iyong bayan para maging maganda at umusog siya patungo sa development, patungo sa kaunlaran, at patungo sa isang magandang bayan na may nire-respeto ang karapatan ng bawat mamamayan, kung ang mga Pilipino ay hindi makikialam at hindi magsasalita at makikilahok, lalo na ngayon sa ating bansa na maraming critical issues na nangyayari. Narinig naman natin yan sa mga speakers at even kanina sinabi ko rin yung ilang mga critical na issues na nangyayari. No, kung tatahimik lang ang Pilipino, then at the end of the day, your country will collapse in a matter of day. No? At hindi naman siguro gugustuhin ng Pilipino yan. Dahil at the end of the day, we need to remember that we have only one country, and that's the Philippines. Right. We don't have other country. So ang ano natin is, depensahan mo ang bayan mo, paglingkuran mo ang bayan mo. How? It's not, hindi kailangan maging big yan or grand yan. Hindi kailangan, sometimes it's not even money is needed. Kailangan mong makilahok, makialam, at the same time, aralin mo yung issues na nangyayari talaga sa bansa mo at huwag kang magsukom at huwag ka lang maniwala sa mga pinagsasasabi ng iilan dyan or ng mga politicians without even understanding the issues. Kasi pag naniwala ka lang, wala ka rin sarili mong pag-aanalisa, baka ma-brainwash ka lang. So kailangan din na kumbaga malalim na pag-analisa at malalim na pag-intindi sa mga issues ng bayan. At ang tulad ng SMNI, na kayo lang actually ang matapang na ilabas kung ang dapat ilabas at magkaroon ng, alam mo yun, kung halimbawa, when you talk about economics, kung ano talagang nangyayari, ang bigas mo hanggang ngayon mahal pa rin. Hindi mo naman pwedeng itago yan ang SMNI nagre-report on that. Talagang mataas pa rin ang bigas in terms of price. And one thing that we have to remember, when you talk about bigas, we're the number 1 importer in the world. Hanggang kailan? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!